yung ating session ngayon ay last part na siya nung series natin. Guys, ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay about consequences. Ang consequences ay bunga ito ng ating mga wrong decisions, wrong acts. Kapag meron tayong mga mistakes, meron tayong pagkakamali, nagbubunga ng consequence. So, naniniwala ba kayo na even yung ating pinakamalaking pagkakamali, kahit yung pinakamadilim nating kahapon, kaya siyang gamitin ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Most of us, siguro majority ng mga talagang naging true believers and true followers ng ating Panginoon, nakita natin siya at nakilala natin siya dun sa ating hindi magandang sitwasyon. And many of us, mas nakilala natin yung pag-ibig ng Panginoon nung panahon na tayo ay lugmok sa kasalanan. Yung consequence, guys, is a divine tool for healing and redemption. At ngayon, yung pinaka-subtitle natin is From Jacob to Israel. Yan. Hindi ako yan pero si Jacob, yung isa sa mga lead characters doon sa ating pinag-uusapan. Sa pamilyang ito, nakita natin, guys, na from one mistakes to another and to another and to another. And dahil sa isang mistake na lumago, dumami from one tragedy to another tragedy and more tragedies ang nangyari sa pamilya nila. Kaya idiretso natin yung kwento, guys. Dahil dito, grabe, nagalit ng husto si Esau kay Jacob. Pinalano ni Esau na patayin yung kanyang kapatid. Bakit dumarating tayo sa mga ganong tagpo na mahal mo sa buhay, pwede mo talagang saktan dahil lang yun sa mga maliliit na issues na hindi na natin na isisettle. Pero yun yung maganda sa Panginoon. He wants us to be healed. And He has the power, kahit gaano kalaking damage yung nagawa sa atin ng sino mang tao, mas malaki yung pagmamahal, mas malaki pa rin yung pag-ibig ng Panginoon na kayang humilom ng ating mga sugat. At guys, dito sa part na to, makikita natin paano ba na-redeem ng family na to, especially na magkapatid na to, yung mga bagay na nawala sa kanila. Genesis chapter 27 verse 41 to 46. Kinapuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, malapit nang mamatay si ama, kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ni Esau, kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, ang kuya mong si Esau ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko, tumakas ka at pumunta sa Haran, doon sa kapatid kong si Laban. 44, doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya. At makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita doon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin, baka isang araw magpatayan kayo. Guys, tignan nyo to Tignan nyo to si Rebecca. Alam mo pala na possible na mangyari to sa mga anak mo, pero pinahintulutan mo mangyari. Tapos ngayon, natatakot siya ngayon, baka magpataya kayo. Napakalaki ng kanyang naging part kung bakit sila pumunta dito. Diba? Guys, kaya nga sabi natin, our choice will become our destiny. And sometimes, kapag nararanasan na natin yung consequences, saka na lang talaga natin marirealize yung ating mga mistakes. Diba? Ngayon, sinabi ni Rebecca Isaac, nagsasawa na ako sa buhay ko. Tingnan nyo guys, dahil sa mga asawang Heteo ni Esau, guys, nangingibabaw pa rin sa kanya yung mga asawa ni Esau. Alam nyo, sa sitwasyon na to, hindi natin dapat laging i-point finger si Esau dahil nag-asawa siya. Sometimes we have to look at ourselves din Kasi merong mga bagay na hindi na kayang baguhin talaga at kailangan tanggapin na lang. Merong mga chains sa buhay natin na talagang they are not meant to be broken unless we outgrow them. Later on, habang lumalaki yung puno, naputol yung chains. So guys, same thing, nakagaya rin sa buhay ni Rebecca na makikita natin na
Supposedly, sometimes we don't need to change our situation. The only thing we need to do is to change ourselves. 'Di ba? At yun yung na-miss ni Rebecca. Hanggang sa kahuli-hulihan maghihiwalay sila ng yung kanyang anak na paborito. Ang sinisisi pa rin niya yung sitwasyon na nagkaroon ng asawa yung kanyang anak na hindi niya gusto. Pero 'di ba kung lumipas naman na matagal na panahon, sana na-outgrow na ni Rebecca yung kanyang nararamdaman. Pero guys, again, consequences. Okay? Dahil sobrang issue kay Rebecca, yung pag-aasawa ng kanilang mga anak, tingnan nyo binili na nila na wag mag-aasawa si Jacob nang hindi nila kamag-anak. Guys, alam ko, dun sa mga matagal na uma-attend dito, lagi itong itinuturo. Bakit nung panahon nila, kailangan kamag-anak nila ang kanilang napapangasawa? Kasi guys, noong unang panahon, hindi pa naman overcrowded ang mundo. Kokonti pa ang mga tao noon. And for sake na ma-maintain nila yung ownership ng kanilang mga properties, kailangan as much as possible ang mapapangasawa mo, kamag-anak mo, para ma-maintain ninyo yung inyong properties, yung inyong mga ari-arian. Kasi noong unang panahon guys, ang makapangyarihang tao, ang mayamang tao ay ang malaki ang angkan. Kaya nga ang babae kapag hindi nakakapanganak, talagang parang mabuti na sa kanilang mamatay. Kasi ang mga babae, ang pinakayaman nila ay ang mag-anak sila. Nakarating si Jacob sa lupain ni Laban. Ito na guys. Papakita naman natin guys, ano naman yung naging mga consequences and tragedy sa buhay ni Jacob. So pagpunta ni Jacob sa lupain nila Laban, which is yung kapatid ni Rebecca, nakilala niya guys si Rachel, ang kanyang mamahalin. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga Kanaan. Ayaw pala nila nung mga napangasawa ko. Guys, hindi man lang na-gets ni Esau yun. For the longest time. Napaka-insensitive naman ni Esau. Pero guys, meron talagang ganyan tao na nakasama natin na parang, hindi mo ba nagigets na hindi ko gusto yung ginagawa mo? Kaso lang guys, he tried to fix it. Sometimes we try to fix things but it's too late. Ang maganda kay Jacob, nagsimula siya ayon sa sinabi ng kanyang mga magulang. Ngayon guys, nung nandun na sila sa lupain ni Laban, nakilala rin niya yung panganay na kapatid ni Rachel. May ate pa pala si Rachel, si Leah. Alam nyo ba guys, ang custom kasi sa panahon nila, hindi maaaring mag-asawa yung nakakabata. Hindi pwede siyang maunang mag-asawa. Ang mag-aasawa muna ay ang panganay. Kaso lang, ang gusto ni Jacob, si Rachel. Kaya ang gagawin na lang ni Jacob, maglilingkod siya ng 7 taon, ibig sabihin magpapaalipin siya kay Laban ng 7 taon para ibigay sa kanya si Rachel. Dinaya ni Laban si Jacob. So 7 taon after mag-antay ni Jacob ng 7 years, kinasal sila ni Rachel. Nung gabi ng honeymoon nila, guys, hindi si Rachel ang ipinatabi kay Jacob. Ang ipinatabi kay Jacob ay si Leah. Si Rachel na kanyang pinapangarap ang hindi niya naging unang asawa. Ngayon, ang kondisyon pa rin ni Laban sa kanya ay di maglingkod ka ulit ng another 7 years. Di ba guys, si Jacob, si Rebecca ay nandaya sa kanyang magulang, sa kanyang tatay at sa kanyang kapatid. Pero ano yung naranasan ni Jacob nung siya ay lumipat ng ibang lugar? Dinadaya din siya. It is his consequence, no? Dahil meron siyang ginawang against sa kanyang kapwa. Ngayon, nararanasan din ito ni Jacob. Imagine niyo, 2 yung asawa niya, magkapatid. Pero mismo ang Diyos, guys, tingnan niyo, mismo ang Diyos, napansin ng Lord na unfair si Jacob kay Leah. Mas mahal ni Jacob si Rachel kaysa kay Leah. Alam niyo, kumilos ang Panginoon. Alam mo ginawa niya? Ginawa niyang baog
si Raquel. Dahil nangyari yun. Ayan na yung next tragedy from another tragedy. Guys, ang nagiging ending niyan, nag-aaway na si Jacob at si Raquel dahil hindi nga siya magkaanak. Mas mahal mo na siguro siya kasi hindi ako magkaanak, ganun. Tapos si Jacob nabibisit na rin siya, guys. Alam niyo, ito na. Sabi ni Raquel, hindi, kailangan magkaroon ka ng anak sa akin. Alam niyo kung anong ginawa ni Raquel? Sabi niya kay Jacob, sipingan mo yung katulong ko para magkaroon ako ng sarili kong anak sa sambayanan ko. Guys, yung nga lang dalawa na magkapatid ay hindi na nagkasundo. Guys, alam nyo, nagkaanak si Jacob sa katulong ni Raquel. Guys, hindi nagpadaig si Leah. Sabi ni Leah, anakan mo din yung katulong ko. Guys, nagtunggalian silang magkapatid. At guys, marami pang tunggalian na mababasa tayo. Okay, anihan ng trigo noon, pumunta si Reuben sa bukid. Guys, anak to ni Leah. At may nakita siyang tanim na mandragora. Siguro ito ay dragon fruit, no? Kung di ako nagkakamali. Kumuha siya ng bunga nito at dinala sa ina niyang si Leah. Pagkakita noon ni Raquel ay sinabi niya kay Leah, bigyan mo rin ako ng mandragora na dinala ng anak mo. Pero talaga sinabi mo sumagot si Leah, hindi ka pa ba kontento na kinuha mo ang asawa ko? Guys, kayo mga babae, ganito kayo. Prutas lang, pero nako, pag nagkasumbatan, bumabalik. Prutas lang ang pinag-uusapan, nauwi na sa, nako po, tayo talaga mga babae, no, sa tamang panahon, lagi kayo nagbabalik ng mga nakalipas na. Sabi niya, hindi ka pa ba kontento na kinuha mo ang asawa ko? Ngayon kukunin mo pa ang mandragora ng anak ko? Ay, mga babae talaga. Sinabi na Raquel, kung bibigyan mo ko naman, tingnan nyo guys kung gano'n na nakakatawa yung tunggalian nila. Kung bibigyan mo ko ng mandragora, pasisipin ako si Jacob sa iyo ngayong gabi. Okay, sige, pwede mo, bigyan mo ako ng mandragora, tapos pwede mo ngayong gabi sa iyong asawa natin. Di ba nakakatawa na, guys? Pero guys, sorry sa pagtawa ko. Pero guys, imagine niyo na lang kung gaano to katragic sa isang pamilya. Guys, imagine niyo kung gaano to kagulo. At yan yung naging buhay ni Jacob. Hindi natin alam kung ano yung araw-araw na sitwasyon nila. Especially ni Jacob. Dahil ang mga babae na nasa paligid niya ay nagkakaroon ng hindi mga pagkakaintindihan. Kaya guys, alam mo, pinlagay ko dyan, marami pang tunggalian na nangyari. Pero finally, sa pamamagitan ng maraming panalangin, later on din guys, nagbuntis si Raquel. Okay? At lumaki guys yung pamilya ni Jacob. Ngayon guys, nung tamang panahon na, siguro ang haba-haba ng panahon, nag-decide na si Jacob na umuwi na sa pamilya niya. Pero guys, hindi mo mababasa rito na pinauuwi na siya nung nanay ni si Rebecca. Di ba usapan nila, pasusundo na lang kita kapag pwede ka na umuwi. Pero dahil gulong-gulo na rin si Jacob, nagplano na siya na umuwi kahit hindi pa tamang panahon. Kaya ngayon guys, nagpaalam siya sa kanyang father-in-law kay Laban at nagkaroon sila ng kasunduan. Ito na guys, another tragedy. Maging sa father-in-law niya, nagkaroon na rin siya ng discord. Pagkatapos na ipinanganak ni Raquel si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan niyo akong makauwi sa lugar namin. Ibigay niyo sa akin ang mga asawa ko na ipinaglingkod ko sa inyo at ang mga anak ko dahil babalik na ako sa amin. Nalalaman niyo kung paano ako naglingkod sa inyo. Oo nga naman, grabe na yung paglilingkod niya. Sumagot si Laban, kung maaari, wag muna. Ayon sa pagpapahula ko, talaga nagpahula pa siya. Nalaman ko na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Ayan tayo eh. Ito naman si Laban, meron na siyang selfish interest kay Jacob. Dahil napakikinabangan niya si Jacob, ayaw niyang pagbigyan yung kalayaan ni Jacob. Verse 28,
Sabihin mo lang kung magkano ang ibabayad ko sa iyo at babayaran kita. 29. Sinabi ni Jacob, alam mo kung paano ako naglingkod sa iyo at kung paano dumami ang mga hayop ninyo dahil sa pag-aalaga ko. Nang dumating ako rito, kakaunti pa lang ang mga hayop nyo, pero ngayon napakarami na dahil pinagpala kayo ng Panginoon dahil sa akin. Ngayon, dapat na siguro magsumikap ako para sa sarili kong sambahayan. Nagtanong si Laban, ano ba ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Sumagot si Jacob. Guys, sila nyo wala pala siyang tinatanggap na bayad. Nagtatrabaho siya kay Laban. Pero guys, dun sa lupain dapat ng tatay niya, kahit hindi siya tagapagmana, hindi siya maaaring maging alipin. Bakit? Boss sila dun. Pero dahil bunga ng kanyang mga wrong acts, ito yung nangyari sa kanya. Pero sabi ni Jacob, sumagot si Jacob, huwag niyo na lang po akong bayaran. Ipagpapatuloy ko ang pag-aalaga sa mga hayop ninyo kung papayag kayo sa condition ko. So ito yung yung kasunduan nila. Titingnan ko ngayon ang mga hayop nyo at kukunin ko ang itim na mga tupa at batik-batik na mga kambing. Iyon na lang po ang pinakabayad nyo sa akin. Okay, napakaganda naman ng kasunduan nila. Okay, wag nyo na po akong bayaran. Kukunin ko na lang po yung mga itim na tupa at batik-batik, okay, na kambing. Guys, tingnan nyo kung paano siya tinarato ni Laban. Darating ang araw, malalaman nyo kung maaasahan ako o hindi, kung susuriin nyo ang mga hayop na ibabayad sa akin, kung may makita po kayong kambing na hindi batik-batik o tupa na hindi itim, ituring nyo na ninakaw ko ito. Sumagot si Laban, kung ganyan ang gusto mo, payag ako. Dinaya siya ulit ni Laban for the second time. Pero ng araw ding iyon, tingnan nyo guys, so ibinukod ni Laban ang mga batik-batik na kambing na lalaki at babae. Pati ang mga itim na tupa, pinaalagaan niya ito sa mga anak niyang lalaki. Ibinukod niya ito kay Jacob na, tingnan nyo guys kung gaano kalayo. Kung gaano niya kalayo, ibinukod yung mga batik-batik at itim. 3 araw kung lalakarin ang naiwang mga hayop ay binantayan ni Jacob. Guys, tingnan nyo ang nangyari. Konti lang yung matitira para kay Jacob dahil dinaya na siya ni Laban. So guys, meron na isip na strategy si Jacob. Yeah, guys, very famous tong story na to. So ganito ginawa ni Jacob dun sa mga natitirang hayop na hindi batik-batik, dun sa mga natitirang tupa na hindi itim. Alam mo ginawa ni Jacob, kumuha siya ng mga sanga ng almendro, abilyano, at kastanyo at balatan niya ito pero hindi lahat lubos na binalatan. Kaya may batik-batik na puti kapag tinitingnan ang mga sanga. So gumawa siya guys, kumuha siya ng mga sanga, ginawa niyang batik-batik yung mga sanga. Verse 38, inilagay niya ang mga sangang iyon sa harapan ng painuman ng mga hayop para makita ng mga ito kapag umiinom sila. Doon sa harapan ng mga sanga, nagkakastahan ng mga kambing kapag umiinom sila. Tingnan nyo guys, ang nangyari, batik-batik ang mga anak nila kapag nanganak sila. Pero iba ang ginawa ni Jacob sa mga tupa. Okay, so very good siya sa mga kambing kasi usapan nila yung batik-batik. Pero ibang ginawa ni Jacob sa mga tupa. Habang nagkakastahan ng mga hayop na ito, pinapaharap niya sila sa mga batik-batik na kambing niya at sa itim na mga kambing ni Laban. Tignan nyo guys, kaya nakaipon din si Jacob ng sarili niyang hayop at hindi niya ito isinama sa mga hayop ni Laban. Sabi sa verse 43, sa ganitong paraan, labis na yumaman si Jacob. Dumami ang hayop niya, pati ang mga kamelyo at asno. Dumami rin ang alipin niyang lalaki at babae. Ang bunga ba nito pagkakasundo? Hindi. Mas lalong lumalim ang alitan ni Jacob at Laban. At alam niyo ba guys, dahil hindi na lalong maganda ang treatment ni Laban kay Jacob, guys, umalis si Jacob kasama yung kanyang buong pamilya at yung kanyang mga ari-arian nang hindi nagpapaalam kay Laban.
nung tumakas na si Jacob, hinabol ni Laban sila Jacob. Guys, para sila ay hulihin, para sila ay saktan, pero salamat, buti na lang ang Panginoon ay nagpakita kay Laban. Kaya't hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng 7 araw. Naabutan nila sina Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong gagawan ng masama si Jacob. Yan nyo guys ha, sa kabila ng mga patong-patong na tragedies, makikita nyo guys, kumikilos ang Panginoon. Guys, sabi ko nga sa inyo yung mga consequences, guys, akala natin punishment. Pero hindi natin alam, it is God's divine tool dahil may tinatahi siya ng magandang kasaysayan. Sa kabila ng kanilang mga patong-patong na pagkakamali sa isa't isa, the Lord is there. Amen? The Lord is intervening. Pumapasok ang Panginoon sa eksena kung saan kailangan talaga siyang makialam. And guys, ganyan ang gagawin ng Panginoon. Ganyan ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. At ganyan ang patuloy na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. If you want redemption, kailangan ipaalam mo to sa Panginoon in prayer. Kapag ipinapaalam natin sa Panginoon, Lord, I want to be set free. Kapag ang Panginoon kumikilos sa atin, hindi mo kailangan kausapin yung tao. Minsan ang Panginoon ang kumakausap sa kanila. Why? Because it is time for your redemption. Nagkaroon ulit ng panibagong kasunduan si Jacob at si Laban. This time, yung kasunduan nila guys, kasunduan na para maging peaceful sila. Minsan, sinusubukan nating ipagtanggol yung sarili natin. Meron tayong mga discord, mga misunderstanding sa ating kapwa, and pilit nating ipinagtatanggol yung sarili natin. At the more na pinagtatanggol natin yung sarili natin, yung mga taong gusto nating pangatwiranan, lalo silang nagagalit sa atin. Tayo, lalo rin tayo nagagalit sa kanila. But sometimes guys, you don't need to fight your own battle. You just let God fight for you. Kasi minsan, kapag sobrang busy tayo, ipaglaban at ipagtanggol yung sarili natin, nami-miss out natin that God can fight for you. Tuloy, hindi natin maranasan, hindi makakilos ang Panginoon. Why? Busy tayo makipaglaban doon sa mga battles natin. Pero minsan, inaantay ka ng Lord tumigil at hayaan mo ang Panginoon ang lumaban para sa'yo. At kapag hinayaan natin ang Panginoon ang kumilos at ang magtanggol para sa'yo, makikita na lang natin guys, yung akala mong magulo, inaayos na pala ng Panginoon unti-unti. Amen? So guys, naging okay sila ni Laban. Okay? Pero pauwi siya sa kanila, meron pa siyang kapatid na galit sa kanya. So papunta sila guys, habang papunta sila doon sa kanilang bahay, hindi dumiretso si Jacob. Nagstay pa sila sa kanilang paglalakbay, nag-utos siya sa kanyang mga tauhan para umuna sa kanila at sabihin kay Esau na pauwi na siya at ang kanyang pamilya. Sabi ni Esau doon sa mga katulong ni Jacob na umuna sa kanila, sabi niya, sasalubungin na namin sila. Pero guys, tignan nyo, may kasamang 400 lalaki. Grabe. At dahil nalaman niya na 400 men yung kasama nila, nung bumalik na yung mga katulong ni Esau, 400 men yung kasama ni Esau, pagsasalubong na daw sila sa'yo. Guys, kinabahan ng sobra si Jacob. Kaya guys, nagplano si Jacob. Hahatiin niya yung kanyang pamilya sa 2 grupo. Mauuna sila Jacob at merong grupo dun sa kabilang pangkat. Just in case guys, na pag pinatay kami ni Esau, tatakbo na yung pangalawang pangkat. Pero guys, ito yung isang pinakamagandang nangyari sa kwentong ito. In between ng pagkikita nila ni Esau, nagpray si Jacob. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas nyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati ang mga asawa ko't mga anak nila. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain nyo ako at pararamihin nyo ang aking mga lahi katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang.
Minsan, hindi kailangan ng marinig ng Panginoon sa atin na, I'm not deserving, Lord, kasi ang dami ko ng pagkakamali. Alam mo, ginawa lang ni Jacob, pinaalala niya sa Panginoon, di ba nag-promise ka, hindi binabawi ng Panginoon yung promise niya kahit hindi na tayo faithful. Even though we are not faithful sometimes, but God will fulfill His promises because He who promised is faithful. Alam niyo, sa pangako, hindi mahalaga kung faithful yung receiver. Sa promises, ang pinakamahalaga, faithful yung promise giver. Ito yung isang amazing na hindi na yata nangyari sa ibang Bible characters. Ang Panginoon ay dumalaw mismo kay Jacob, pero sa anyo ng tao. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Guys, remember, ang pangalan na ni Jacob ay naging Jacob. Bakit? Dahil nga nung ipinanganak sila nung kanyang kapatid, ipinanganak si Esau na una at siya ay nakahawak sa sakong ni Esau. Kaya siya tinawag na Jacob kasi nga ang literal meaning ng Jacob, guys, ay nang aagaw, mandarambong, nandaraya. Guys, hindi maganda yung pangalan ni Jacob. Hindi maganda yung reputation sa likod ng pangalan ni Jacob. Tinanong siya ng Panginoon, anong pangalan mo? At sinabi ng tao, simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel. Na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Guys, alam niyo ba yung isa pang literal meaning ng Israel is God's beloved. Una, ang pangalan mo, mandaraya, mang-aagaw. Pero dahil kaharap mo ang Panginoon, nagtagumpay ka sa Panginoon. Now your name is no longer Jacob. You are God's beloved. You are now Israel. Sawa na akong mandaya. Sawa na akong mang-agaw. Sawa na rin akong madaya. But Lord, this time, I want a brand new life. And this time, Lord, hindi na mula sa pandaraya, mula na galing sa'yo. And guys, ibinigay to ng Panginoon sa kanya. And alam nyo ba guys, eto na. Pilay-pilay siya nung dumating at himarap siya kay Esau. If ever man na magpapatayan, hindi siya makakatakbo. Pero guys, basahin natin yung pagkikita nila ni Esau. Yung ine-expect niya na magpapatayan, maghahabulan, magsusumbatan, ito yung nangyari. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan at umiyak silang dalawa. Alam niyo guys, galing ng Lord, no? Sometimes, ito yung sinasabi ko sometimes we are too busy fighting for our battles, for our reputation. Pero minsan hindi mo naman kailangan makipaglaban sa tao. All you need to do is to pursue God. At hinahayaan lang natin ng Panginoon at marirealize natin, ay, gumagawa na pala ang Panginoon nang hindi ko lang nakikita. Yung palang mga bagay na sira, inaayos na ng Panginoon. Guys, matatapos na ako. Mga last slides na to. Punta na tayo dun sa mga important lessons na nakita ko mula sa kwentong ito. Una, huwag kang papayag na hanggang dyan ka lang. Amen? If you have lost your companions, your good relationships, if you are losing your family, dahil may mga discord, may mga misunderstandings, may mga hatred, guys, huwag kang papayag na hanggang dyan na lang yan. Kung ipupurso natin ng Panginoon, God can do amazing things. Amen? Maybe we started wrong, but we don't have to end wrong. We can strive for redemption. Naging susi ba yung kanyang mga asawa? Naging solusyon ba yung pagkakaroon ng maraming asawa?
Hindi. Naging solusyon ba ang pagkakaroon ng maraming anak? Hindi. Naging solusyon ba ang pagkakaroon ng maraming kayamanan? Hindi. Dahil later on, marirealize natin, hindi yun ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga is yung pagmamahalan at pag-uunawaan. Guys, yung hindi natin magagawa yun ng Panginoon. Pero kailangan may gawin tayo. Kailangan may starter tayo. Ang pinakamagandang pagsisikap natin, guys, ay yung magpakalapit tayo sa Panginoon. The consequences of our mistakes are an effective tool to bring out the best in us. Alam niyo, nakita natin dito kay Jacob, nung marami na rin siyang pagkukulang, dumating din siya sa pagkakataon, guys, na he was working it out, no? Sinubukan niyang iayos. Na dati-rati, kuha lang siya ng kuha. Pero dumating din siya sa point na, okay, tinatry din niya iayos yung mga bagay-bagay. And yun yung minsan kailangan nating masaktan at matuto do sa ating mga pagkakamali para mas maging mabuting tao tayo. Kaya guys, wag mong ipagsukahan yung mga pagtutuwid ng Panginoon. Wag ka masyadong ma-disappoint kapag meron tayong mga consequences. Tandaan natin, paraan niya ng Panginoon para mas lalo tayong matuto. Amen? Suffering the consequences is not a punishment, but it is God's way of redeeming us from our mistakes. Kaya guys, if ever man na you are suffering a consequence, pwede bang sabihin natin sa paano ba may naaalala ka na kaya may nangyaring hindi maganda sa'yo dahil hindi rin maganda yung sinimulan mo. At dahil dyan, parang nagtatampo ka sa Panginoon, kine-question mo siya, yung pag-ibig niya sa'yo, pwede bang palitan mo yung sinasabi mo at sabi mo, Lord, thank you. Thank you dahil kapag nagkakamali ako, tinutuwid mo ko. Kasi sabi ng Panginoon, guys, sa Book of Hebrews, tinutuwid ng Panginoon yung mga taong minamahal niya. At kaya niya pinahintulutan yun na maranasan mo ngayon ay dahil mahal ka ng Panginoon. And guys, it is just a season. Isang season lang niya ng buhay mo. At pine-prepare ka lang ng Panginoon para dun sa redemption ng ating Panginoon na gagawin sa buhay mo. Hindi yan permanent situation mo. Season lang yan. Pero after natin ma-realize yung pagkilos ng Panginoon, yung ating mga mistakes, yung pagmamahal ng Panginoon, maging ready ka dun sa redemption ng ating Panginoon. And when we pursue our connection with God, kapag ito guys yung pinagfokusan natin, sometimes we are unaware that God's working hands have already fixed what was broken in our lives.